So sa tension pa rin ng sa Middle East, lumalabas ngayon ng mga haka-haka, uncertainties of supply of electricity, supply ng ating kuryente. Kasi ang Pilipinas, hindi naman 100% renewable energy sources. Alam naman natin yan na hindi lahat ng ating kuryente ay galing sa solar, sa wind, geothermal, hydro, natural gas, etc. May porsyento pa rin, malaking porsyento, hindi ko alam specific numbers, pero syempre may porsyento pa rin na galing sa oil, galing sa coal, ganyan, sa non-renewable energy na naapektuhan. Syempre possible na hindi ako nag-instill ng fear o ng takot. Sinasabi ko lang ang possibility na magtaas ng singil ng kuryente, ganyan, at supply ng kuryente. So may mga nagbabasa ako sa Facebook na nag-a-avail na ng solar panel installation, pero syempre alam naman natin ng solar, malaking capital or ang kinakailangan or hulugan yata sa ibang companies. Sige, you do you. Pero sa ating mga walang budget na maglabas agad ng 6 digits, 7 digits for solar sa bahay, ang pwedeng alternative natin ay syempre aside sa pagtitipid ng ating kuryente para mabawasan ang bill, pwede din tayo mag-invest sa renewable energy corporations na makikita na meron sa ating Philippine stock market. So hindi ko in-encourage ang capitalism, pero ayun, it's one way na makatulong in a way na, di ba, pagsuporta sa renewable energy kahit na corporation sila, may dividends na natatanggap. So hindi ako magbabanggit ng pangalan ng mga hindi ako magbabanggit ng mga corporation names, kasi gawin natin ang ating research, di ba? Ayoko magbitaw ng mga pangalan ng mga corporations kasi pera nyo yan, di ba? Pinaghirapan nyo yung pera nyo yan. So, kayo gumawa ng research out, kayo mag-invest sa mga renewable energies. Basta ako, sa current portfolio ko sa Philippine stock market, under Call Financial, nag-promote. Mayroon akong 4 na stocks na renewable energy na nagbibigay ng dividends. Again, kanya-kanyang research na lang tayo para walang sisihan na pinagsasabi ko ng mga corporation. Yun lamang, hindi solar in a sense na sa loob, sa bahay nyo mismong solar, pero at least nakakatulong sa national grid, sa NGCP, na may renewable energy at syempre may dividends tayo. So yun yung parang ROI mo, capital appreciation, or pwede rin capital depreciation, bumaba ang stock price, pero may dividends ka, yun yung ROI mo sa pag-i-invest sa mga renewable energy. Pero, yun nga, may nabasa din ako sa Facebook na ganun ng strategy niya sa Philippine stock market, renewable energy, imbes na solar sa bahay, para hindi na problemahin ang maintenance, ang wiring, kapag may bagyo, magdadamage bang solar panels, may papasok na outsider sa loob ng bahay niya, system upgrade, or kailangan palitan yung panels every X years, papalitan ng battery after X years. Kung mag-invest ka na lang sa stock market, di ba, mas mababa ang ROI, dividends, pero mababawasan na yung worries na binanggit ko na pito. So yun lang naman, parang oo nga, no, valid, I mean, gets ko yung point of view niya. Tapos syempre yung point of view din ng iba is mas mabilis ang ROI. So kanya-kanyang research, diskarte at pagmumuni-muni na lamang ito. Yun lamang, maraming salamat. Yun lang.